Isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ako si Sir John Vincent T. Vasquez at maaari niyo akong tawaging Sir Vincent. Kasama din natin si Sir Christian Arsiaga upang talakayin ang mga paksang pag-uusapan natin ngayong araw. Kami po ang inyong nagsasanay na guro para sa signaturang pagbasa at pagsuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Makakasama niyo po kami sa kabuuang buwan ng Abril para sa ikaapat na markahan. Ngayong umaga o ngayong araw, tatalahayin natin ang mga bisa at teoryang pampanitikan. Alam ko at nakasisiguro ako na may kaalaman na kayo o prior knowledge tungkol sa ating paksang pag-uusapan ngayon. Dahil nakapagsuri naman na kayo ng iba't ibang teksto, nakapagsuri na kayo ng mga akda, mga panitikan sa Pilipinas. At dito, inaasahan ko na malalaman na ninyo kung ano-ano ang mga bisa at teoryang pampanitikan na kailangan sa pagsusuri ng isang akda. Pero bago yan, narito ang ating mga kasanayang pampagkatuto. Una, naipaliliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa tekstong binasa. Ikalawa, nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba't ibang uri ng teksto. Ikatlo, nagagamit ang cohesive device sa pagsusulat ng sariling halimbawa ng teksto. Ngayon simulan natin ang ating talakayan sa isang katanungan. Kailan natin masasabing mabisa ang isang panitikan? Paano ba natin masasabing ang isang panitikang binasa natin, nobela man yan, tula, maikling kwento o dula, ay may mabisa o epektibo? Masasabi natin mabisa ang isang panitikan kapag nakuha ng isang mambabasa ang kanyang loob. Yung loob na, syempre, nadala siya sa kanyang emosyon, nadala siya ng kanyang damdamin, nakuha mo siya bilang isang manunulat. Bilang ikaw nagbabasa ng akda, naramdaman mo, nakuha mo kung ano ang nais ipahiwatig, nais iparating ng isang akda. Hindi ba, syempre? Kapag nanonood tayo ng mga K-drama, Western dramas, yan, mga Thai dramas, Philippine dramas, mga teleserye, kapag nadadala tayo ng ating emosyon, lalo na sa mga scene, sa mga pangyayari, nadadala tayo, doon pa lang, mabisa na ang isang akda, ang isang panitikan. Meron po tayong apat na bisa upang masabi ng isang akda ay mabisa. Una na rito ang bisang pangkaisipan. Mula sa salitang ugat nito na isip, bisa sa isip, ginagamit natin ang ating isipan. Dito, nakakakuha tayo ng mga idea kung paano natin nakukuha, natututuhan yung mga bagay, kaisipan na nais ipahiwatig ng isang akda o ng binabasa natin. Sabi dito, pagbabago sa kaisipan dahil sa natutuhan sa mga pangyayari na naganap sa binasa. Ito yung mga sinasabi natin sa kaisipan at maaring natutuhan natin sa ating binasang akda. Tatandaan ninyo, sa bisang pangkaisipan, ito yung naikintal sa iyong isipan matapos mabasa ang isang kwento. Na-realize mo, napagtanto mo, na bagong perspektiba o pananaw mo sa buhay. Napagtanto mo kung ano ba yung tama, ano ba yung magandang gawin, ano ba yung nararapat. Isipan po. Bisang pangkaisipan. Tignan natin yung halimbawa, kapag nagsuri tayo, tatandaan ninyo tinitignan natin kung paano nakaapekto yung pangyayari sa kwento sa ating isipan. Maaring nabago ba ang ating pananaw? Kinokontra natin yung pananaw dun sa ating nabasang kwento. Tignan natin ating halimbawa. Sabi dito, matapos kong mabasa ang Walang Panginoon ni Deogracias A. Rosario, nabago nito ang pananaw ko hinggil sa katauhan ng isang tao. Isa sa malaking salik sa karakter ng tao ang paghubog sa kanya ng mga karanasan sa lipunan. Sabi, sa Walang Panginoon kasi yung kwento nito ay nagbago yung karakter, ipinakita na mula sa maging
pagiging isang mabait, inaalipusta, inaalipin, maaring mabago ang karakter, ang pag-uugali ng isang tao depende o sa paghubog sa kanya ng lipunang kinagagalawan niya. Depende sa mga taong nakasalamuhan niya, depende sa kanyang karanasan. Kaya po sinabi natin pangkaisipan dahil sa aking isipan, na pag-isip ko, na pag-isip-isip ko, na pagtanto ko na nababago ang ating ugali, ang ating karakter, depende sa lugar na ating kinalakhan, sa lugar na kinabibilangan natin. Tatandaan niyo po bisang pangkaisipan, maring na-realize mo, na pagtanto mo, na bago sa iyong isipan. Mula sa dating perspektiba, pananaw, mula sa bagong perspektibo o pananaw. Nagkaroon po ng pagbabago. Ikalawa, bisang pandamdamin. Titignan natin dito sa bisang pandamdamin, ito yung kung ano, paano nakaapekto sa iyo yung binasang akda, damdamin. Paano nakaapekto sa iyong damdamin ang binasang akda. May kaugnayan to sa damdamin, sa nararamdaman natin. Nagiging epektibo raw, nagiging mabisa raw kapag nakukuha ng isang akda o manunulat ang damdamin, ang loob, ang nararamdaman ng mga mambabasa. Halimbawa, katulad ni Marcus, kapag nakaranas din ako ng pang-aapi, ang magiging reaksyon ng aking katawan ay pagkaramdam ng galit sapagkat anuman ang karakter ko o pag-uugali ko, refleksyon ito ng aking mga karanasan sa mga taong bahagi ng lipunan. Nakaramdam tayo ng galit, na bago natin yung nararamdaman natin, nakaapekto sa kung ano yung nararamdaman natin sa nararamdaman o nararanasan ng ating tauhan na si Marcus. Tauhan po siya sa walang Panginoon. At sinabi dito na nababago yung damdamin natin depende sa kung saang grupo, pangkat tayo ng lipunan kabilang. Ikatlo, bisang pangkaasalan. Sa bisang pangkaasalan naman, ito yung mga nagbibigay dunong, aral, at hinuhubog ang katauhan ng mambabasa. Bisang pangkaasalan, asal, bisa sa asal. Pag sinabi nating asal, may aral. Ano ang natutuhan mo sa isang akda? Ano ang nakuha mong pagpapahalagang pangkaisipan sa binasang akda? Ano yung natutuhan mo? Ano yung nabago sa iyong pananaw na kapupulutan ng aral? Ito yung napulot mong aral. Mensahe sa akda. Halimbawa, matapos kong mabasa ang Kapitan Sino ni Bob Ong, natutuhan ko na higit na mahalagang maging bayani ng aking sarili bago sa iba sapagkat palaging mauuna ang paghubog sa sariling kakayahan nang sa gayon ay may sakatuparan ko ang lahat ng hangaring mayroon ako. Pangkaasalan. Tatandaan niyo lamang po, may kaugnayan ito sa bisa sa isip o bisa sa bisang pangkaisipan na nagkakaroon tayo ng aral, ano ang natutuhan natin na naguhubog sa ating katauhan. Isinasabuhay natin yung mga bagay o pangkaisipang natutuhan natin sa binasang akda. Bisang pangkaasalan. Ikatlo, ikaapat, bisang panlipunan. Lipunan, involved dito o sangkot dito ang ating lipunan. May tanong dito, paano mo maiugnay ang mga pangyayari sa akdang binasa sa mga nangyayari sa lipunan sa kasalukuyang panahon? Sa pagsusuri sa aspetong ito, sa bisang panlipunan, tinutiyak natin o tinutukoy natin yung kaugnayan ng mga pangyayari, ng mga scene sa kwento sa nararanasan natin sa kasalukuyan. Tatandaan niyo po, kapag sinuri natin ang isang akda, mainam na naire-relate natin yung sarili natin sa mga pangyayari sa akda. Halimbawa, isang malaking pagbabagong umiiral sa lipunan ngayon ang pagtingin sa papel ng kababaihan. Iwinawaksi na ang lumang ideolohiya hinggil sa karapatan ng mga babae
dahil bukas na ang kamalayan ng mga tao sa kakayahan ng mga babae at malaking dulot nila sa pag-unlad ng lipunan. Hindi ba titignan niyo yung connection, yung kaugnayan ng mga nangyayari ngayon sa nangyari dun sa akda? Ano ba yung trend ngayon? Ano ba yung nangyayari ngayon sa women empowerment? Isinusulong ang kababaihan, yung karapatan ng kababaihan. Isinusulong. Bukas na tayo sa mga idea ng mga ganoon. Hindi na natin iniisip ng babae, babae lamang. Babae ay sa bahay lamang. Iniisip na natin na ang babae ay kaya na rin gawin lahat ng bagay o kayang gawin ang ginagawa, kayang gawin yung mga ginagawa ng kalalakihan. Tandaan niyo po bisang panipunan, bisa sa lipunan. Paano natin maiugnay ang mga pangyayari mula sa akda, sa lipunan, sa kasalukuyan, sa mga nararanasan natin? Tatandaan niyo po, ang pagsusuri ng mga panitikan ng mga akda ay may apat din. Bisa, apat na bisa. Una, bisang pangkaisipan. Ikalawa, bisang pandamdamin. Ikatlo, bisang pangkaasalan. Ikaapat, bisang panlipunan. Ngayon dumako tayo sa mga teoryang pampanitikan. Narito ang mga teoryang pampanitikan. Alam ko, natalakay na rin ninyo ito ng mga teoryang pampanitikan. Kapag nagsusuri kayo, hinahanap ninyo kung ano yung mga dulog pampanitikan o teoryang pampanitikan na ginamit sa isang akda. Ano po ba ito mga teoryang pampanitikan na ito? Pero bago yan, meron tayo dito sa pagsusuri ng mga teorya ay nalalaman natin kung ano yung layunin ng may akda sa pagsusulat. Bakit po isinulat ang isang akda? Ano ba yung layon? Ano ba yung layunin ng manunulat? Ano ba yung layunin ng may akda? Kung bakit niya isinulat ang isang panitikan ng isang kwento, ang isang tula? Dahil po sa pagsusulat, lagi pong may layunin. Para saan? Bakit isinulat ang isang akda? Sunod naman, layunin ng tekstong panitikan na nabasa. Ano ba yung layunin ng teksto mismo? Ano ba yung nais iparating? Nandito na yung paano natin naunawaan ang isang akda. Sir, kapag nagsuri po ba kami, iisa lang po ba ang dapat nating mailagay o maisulat na teorya? Maaari po kayong maglagay ng kahit na ilang teoryang pampanitikan sa pagsusuri. Ngunit, siguraduhin po ninyong mapapangatwiranan ninyo ang isinusulat ninyo, ang sinusuri ninyo. Kapag naglagay kayo ng specific o particular na teorya, panindigan ninyo, pangatwiranan ninyo, maglagay kayo ng mga ebidensya kung anong bahagi sa ang bahagi ng kwento ng akda makikita ang teoryang ito. Tatandaan niyo po yun Maari kayong gumamit, maglagay ng iba't iba o maraming teoryang pampanitikan sa inyong pagsusuri. Ngunit sisiguraduhin niyo lamang na papapangatwiranan ninyo, mapapanindigan ninyo ang nilagay ninyong teorya. Malinaw po ba? Ngayon, simulan natin ang talakayan sa unang teoryang pampanitikan. Para sa ating unang teoryang pampanitikan, meron tayong teoryang humanismo. Titignan natin, human. Tungkol saan pag sinabing human? Sa tao. Ibig sabihin sa teoryang ito, tinitignan o sinasabing ang tao ang sentro ng mundo. Ang tao ang sentro ng daigdig. Ang sukatan ng lahat ng bagay. At sinasabi na lahat ng umiiral na bagay ay galing sa kanya. Siya ang main character, nakapokus sa kanya. Kung bakit nangyayari ang isang pangyayari, siya ay may malaking impact o influensya dito. Humanismo. Ang tao po ang sentro. Tinitingnan natin dito ang katangian, ang kalahasan ng isang tauhan sa kwento. Halimbawa, sipi mula sa akda ni Alejandro Giabadilla na Kuwang Daigdig.
Ako ang daigdig ng tula. Ako ang tula ng daigdig. Ako ang malayang ako, matapat sa sarili sa aking daigdig ng tula. Ako ang tula sa daigdig. Ako ang daigdig ng tula. Dito may papakita kung paano ipinahiwatig ng otor ng may akda na siya ang sentro ng daigdig. Kung ano ang nangyayari sa daigdig, sa kanya nakadepende iyon. Teorya ng humanismo, tao po ang sentro, kwento ng mga pangyayaring nangyayari sa isang kwento. Sumunod naman tayong teorya. Teoryang imahismo. Imahismo. Pag sinabi nating imahismo, may imahen. May mga akdang gumagamit ng imahen upang epektibong maipakita ang konkretong pagbibigay larawan. Imbes na sabihin pag-ibig, pagmamahal, mahal kita, maaring gumamit ng imahen o paglalarawan. Halimbawa, pagbibigay ng bulaklak. Binigyan ko siya ng bulaklak na kulay pula. Doon napapakita na bang kahulugan ng bulaklak na kulay pula o rosas na kulay pula, rosas na pula. Pag-ibig. Ginagawa natin ng konkreto ang mga abstract na konsepto. Sabi sa teoryang imahismo, gumagamit ng mga imahen. Ibig sabihin, may mga imahen tayong ginagamit. Hindi ito'y literal na may larawan sa kwento na as in picture talaga. Imahen ito at salita ang ginagamit natin. Mga paglalarawan. Inilalarawan natin upang maging konkreto ang isang konsepto. Hindi lamang abstract. Halimbawa, masipag, abstract, di ba? Medyo malawak. Hindi tiyak, hindi partikular, hindi spesifiko. Ngayon, gagamit tayo ng hila-hila ni Mang Cardo ang kalabaw sa bukid araw-araw. Inaararo ni Mang Cardo ang bukirin kasama ang kanyang kalabaw araw-araw. Doon may papakita sa aksyon ni Mang Cardo kung ano ang kanyang katangian. Siya ay masipag na magsasaka. Imahen po. Imbes na abstract, ginagamit natin ang isang konkretong idea. Upang mapahayag ang damdamin, kaisipan, ideya, sa loobin o nais pang ibahagi ng may akda. Isang halimbawa na rito, ang Sandosenang Sapatos ni Luis P. Gatmaitan. Familiar kayo dito? Nabasa niyo na yung maikling kwentong Sandosenang Sapatos. Tatandaan niyo ang tanong sa imahismo na dapat nating masagot, ano ang mga imaheng ginamit sa akda? Dahil ang mga imaheng ito ay tatatak sa isipan ng mga mambabasa. Ang imaheng ito ay may kahulugan. Halimbawa, sa Sandosenang Sapatos niya, balik tayo rito. Halik ng ama sa anak niyang si Susi. Ito'y nangangahulugang pagmamahal ng ama. Paghinalikan. Hindi sinabing mahal ng ama niya si Susi. Umahal siya ng kanyang ama. At sinabi rito, ang paglalarawan, ginawa ng aksyon, halik ng ama sa kanyang anak. Hinalikan ng ama si Susi. Ibig sabihin, pagmamahal ng ama. Isa pa, kamay at isip ang ginagamit ng ama sa paglikha ng mga sapatos at ito'y nangangahulugang mabilidad o mapamaraan. Kamay at isip. Di ba? Hindi gumamit ng mga abstract na o basal na mga konsepto. Bagkus ay gumamit tayo ng konkreto paglalarawan. Natandaan nyo, imahismo, sinusuri natin
ang mga imahen, binibigyan natin ng mga kahulugan. At itong mga imaheng ito ay may malaking dulot o tumatatak sa ating isipan na may malaking dulot sa kung ano yung nararamdaman natin, sa kaisipan natin, at idea sa binasang akda. Sunod, teoryang romantisismo. Sa teoryang ito, naipapakita o naipakita ba ng tauhan ang kanyang pag-ibig. Ibig sabihin sa teoryang romantisismo, ito ay nakasentro sa pag-ibig. Ngunit, hindi lamang po pag-ibig sa mga jowa, sa mga boyfriend or girlfriend ninyo o ng tauhan. Ang pag-ibig ay malawak ang kinasasaklawan, ang saklaw nito. Maaring pag-ibig sa pag-aalay ng pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa bansa, nasyonalismo, patriotismo, kalikasan o kapaligiran, pagmamahal sa kalikasan, pag-ibig sa kalikasan o kapaligiran. Huwag niyo pong ikulong ang sarili ninyo sa idea na ang pag-ibig ay sa pagitan lamang ng dalawang nagmamahalan, magkasintahan. Dahil po ang pag-ibig ay maaaring makita sa kanyang kapwa, pag-ibig sa kapwa, nanay, tatay, makaibigan niya, pag-ibig sa bansa, nasyonalismo, at pag-ibig sa kalikasan o kapaligiran. Pag-ibig. Romanticismo, di ba? Mula sa salita na romansa. Romance. May kaugnayan sa pag-ibig, pagmamahal. At ito ang nanghihibabaw na damdamin sa teoryang romanticismo. Yung tanong na pwede nating masagot dito ay ano ba yung ipinakitang pag-ibig ng mga tauhan? Nakita ba natin ang pag-ibig ng tauhan sa kanyang kapwa? Nakita ba natin sa kwento, nakita ba natin ang pag-ibig ng tauhan sa kanyang bayan, sa kanyang bansa? Nakita ba natin ang kanyang pag-ibig o pagmamahal sa kalikasan? Dito papasok ang teoryang romanticismo. Halimbawa, Romeo and Juliet, di ba? Napaka-common na nito, napaka-usual na nito. Sa romanticismo, may romance. Pag-ibig sa pagitan ni Romeo at Juliet. Isa pa, ito ay isang tula mula sa aklat ni Kit. Pamagat ng kanyang aklat ay hindi na sila may babalik ng aking pagtula. Ito ay koleksyon ng mga tula. Noong gabing iyon, naging sinungaling si Newton sa grabidad ng daigdig. Bakit lumulutang ako sa yahap mong mahigpit? Makita natin sa bahaging ito ang teoryang romantisismo dahil punong-puno ng emosyon ng pagmamahal sa taong kanyang sinisinta. Ipinapakita niya ang kanyang pag-ibig. Malinaw po ba? Romantisismo, pag-ibig, romansa, at pag-ibig sa kapwa, sa bayan at kalikasan. Romantisismo. Ano o naipakita ba ng tauhan ang pag-ibig sa tatlong aspeto na nabanggit natin? Sa bayan, sa kapwa, at kalikasan. Romanticismo. Sunod sa ikaapat na teoryang pampanitikan ang teoryang existentialismo, human existence. Tayo, di ba? Kapag may mga desisyon tayo, may mga choices tayong pinipili, may mga option tayo, nagde-decide tayo kung ano ba yung gusto nating gawin. Doon natin mapapatunayan na nag-e-exist tayo. May existence. Dahil ang utak mong isip mo, tinatanong, ano ba yung pipiliin ko? Ano ba dapat ang gawin kong desisyon? Dahil sa kung ano man ang magiging desisyon natin, dito ay magbabago ang takbo ng kwento. Ang tauhan, sa desisyon ng tauhan, nakadepende, nakasalalay kung ano ang susunod na mangyayari sa kanyang buhay. Tatandaan nyo, teoryang existentialismo, human existence, may kalayaang magdesisyon ang tao o pumili ng kanyang tadhana. Nakadepende po
sa tao kung ano ang mangyayari sa kanya. Nakadepende sa kanyang desisyon o pinili. At sinasabi na ang tauhan ay may isang desisyon na nais gawin at kapag ginawa niyang desisyon na yun, magbabago ang kanyang buhay. Sinabi natin kanina, depende sa desisyon natin kung ano yung magiging hinaharap, kung ano man yung magiging takbo ng kwento. Sa pagsusuri ng teoryang eksistensyalismo, nakapokus tayo sa pangunahing tauhan. Paano siya mag-isip? Nagdesisyon ba siya? Ano ba yung mga pinili niya? Halimbawa, ito yung sinasabi ko na kapag meron kayong sinulat o marami kayong inilagay na teoryang pampanitikan sa pagsusuri, maaari kayong maglagay ng mga tiyak o partikular na bahagi ng kwento sa isang o sa inyong ginagawang pagsusuri, sa inyong gagawing pagsusuri. Isang halimbawa dito ang Kapitan Sino ni Bob Ong. May bahagi dito na sinabi si Rogelio Manglikmot. Siya ang pangunahing tauhan dito. Siya si Kapitan Sino. Sa pagiging Kapitan Sino ko lang naisip ng tanong ay hindi kung bakit magulo ang mundo, kundi kung ano ang magagawa ko. Si Kapitan Sino po kasi nagkaroon ng kapangyarihan, kakaibang kapangyarihan, at naging bayani siya. Nagkaroon din siya ng existential crisis, di ba? Sinasabi natin existential crisis na kapag may mga desisyon tayo, nasa punto tayo ng tinatanong natin yung existence natin, ano ba yung purpose natin, ano ba yung dapat kong gawin. At sa kung ano man yung magiging decision natin, yung final decision natin, yun yung magiging tadhana natin. Yun ang mangyayari sa ating hinaharap sa mga susunod na araw. Tatandaan nyo, teoryang existentialismo, existential, existence, human existence, paano mag-isip, paano magdesisyon ng tao. Malaya po tayong magdesisyon. Ngunit sa mga desisyon natin, nakasalalay kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Malinaw po ba? Sa ikalimang teoryang pampanitikan naman tayo. Para sa ikalimang teoryang pampanitikan, meron tayong teoryang deconstruction. Letter D, deconstruction, distortion. Binabago natin ang mga pangyayari. Di ba? Kapag sinabi natin construction or construction, ay bumubuo tayo, lumilikha tayo. Pero pag sa deconstruction, mayroon tayong sinisira. Kaya sinabi dito may kalayaan ng mambabasa o nagsusuri na bumuo ng sarili niyang wakas o baguhin ng mga pangyayari batay sa nabasang akda. Sir, pwede pala ito? Yes po. Ito ginawa namin to nun sa grade 9. May isa kaming tinalakay na akda at activity nila deconstruction na pagsulat. Kailangan nilang baguhin ng mga pangyayari sa kwento. Kay Siddhartha, babaguhin nila yun at magbibigay sila ng sariling wakas. Napakaganda na kanilang nagawa sa deconstruction na pagsulat. Halimbawa, Maria Clara at Ibarra, hindi ba? Distortion ito, binago yung kwento o nagkaroon sila ng pagdaragdag ng mga pangyayari at ng mga tauhan. Narito pa rin mga original na tauhan na sina Maria Clara at Ibarra, Elias, Padre Damaso. Nandun pa rin mga original na tauhan. Nagkaroon lamang ng pagbabago sa pangyayari. Ito po'y halimbawa ng teoryang deconstruction. Sunod na halimbawa ay ang Alice in Borderland. Napakagandang Japanese series to. Netflix series, di ba? Alice in Borderland, napasok sila sa isang lugar na games, kailangan nilang matapos yung mga laro, mga challenge, and so on. And at the end of the season 2, sa katapusan ng season 2, isiniwalat naman kung ano yung nangyari. Kaya sa mga review, sa pagsusuri ng mga series, nagkakaroon tayo ng iba't ibang teorya. Ano ba yung maaring wakas? Ano ba yung mga possibility? Ano ba yung mga
dahilan kung bakit nangyayari ito. Ano ba yung mga pangyayari? Nababago natin, nagkakaroon ng deconstruction. Nasusuri natin yung mga pangyayari. Teorya ng deconstruction, distortion, malaya tayo, mga mamabasa na susuri na bumuo ng sariling wahas o baguhin ng mga pangyayari. Malinaw po ba? Susunod ay ang teoryang naturalismo. Layunin nitong ipakita ang natural o likas na katangian ng tao. Pag sinabing naturalismo, nature, hindi po ito yung kalikasan, yung may mga puno-puno, halaman, hindi yan. Nature, kalikasan, likas sa tao. Mga likas na katangian ng isang tao. Tatandaan ninyo dito, kung ano yung likas na mayroon ng tao, yun ang ibinabahagi rito. Tinitignan natin o sinusuri natin yung mga natural, likas na katangian ng pangunahing tauhan na nakaapekto sa kabuang pangyayari sa ating binasang akda sa kwento. Naturalismo. Pagiging natural ng tauhan. Layunin nitong ipakita ang natural o likas na katangian ng tao dahil may mga pagkakataon naman na hindi naman tayo palaging mabait. Madalas ay masungit tayo. Depende sa lipunan o sa pangkat na kinabibilangan natin. Depende sa konteksto kung bakit tayo nagsusungit. Halimbawa, maingay ang klase. Mabait na mabait ka, ikaw yung kinikilalang mabait na guro, maingay yung klase. Ano yung magiging reaction mo? Magagalit ka, magsusungit ka. Dahil yun ay naturalismo. Likas po sa ating mga tao na makaramdam ng galit, inis, o kung ano pa man sa ibang tao. Imagine ninyo, o pagpalagay natin na tayo ay mga hayop sa isang mabangis na kagubatan. Tayo mga hayop. Di naman maaring sa isang mabangis na kagubatan, may makikita tayong mga mababangis din na hayop. Hindi naman maaring maging tupa tayo, maamong tupa na hindi lumalaban. Likas sa tao ang lumaban, lalo na kung siya'y nahihirapan, pakiramdam niya'y naalipin siya, lumalaban siya. Hindi ito yung maaaring hindi literal na lumalaban na nakikipagbuntalan. Ito yung lumalaban na pinipili pa rin o pinipilit na gawin yung bagay na gusto niya. Dahil likas na katangian ng tao ang maging matapang, di ba? Halimbawa, yung walang Panginoon ni Deogracias Aires Rosario. Malit na buod lamang ito'y kwento ng isang magsasaka at siya'y sinasaktan ni Don Teo, isang mayamang may-ari ng lupa na kanilang sakahan. Inaalipin siya, minamaliit siya, minumura-mura lang siya. Ngunit, nakaisip ang paraan nitong si Marcos, yung pangunahing tauhan natin. Nagalit siya. Ay doon natin makikita ang teoryang naturalismo na likas sa ating magalit, makaramdam ng puot mula sa isang tao dahil may rason naman, may dahilan. Maaring may nagawa siyang masama sa atin. Tatandaan niyo po, naturalismo, likas sa tao. Halimbawa nga natin dito ay yung walang Panginoon ni Deogracias A. Rosario. Sumiklab ang galit ni Marcos sa pangunahing tauhan kay Don Teo at lumitaw dito ang likas na katangian ng tao. Hindi niya pinatay si Don Teo, hindi niya tuwiran tahasang pinatay si Don Teo, ngunit nireinforce niya yung kalabaw para mapatay o suwagin si Don Teo. Kaya po namatay si Don Teo. Malinaw po ba? Naturalismo, natural, pagiging natural ng isang tao, likas na katangian ng tao. Malinaw po ba? Ngayon, balikan natin ang ating mga tinalakay. Una, meron tayong teoryang humanismo. Sa humanismo, human existence,
tao ang sentro ng mundo ng daigdig. Sa kanya umiikot ang mundo. Sa kanya umiiral ang lahat ng nangyari sa mundo. Humanismo. Sunod naman ang imahismo. Gumagamit tayo dito ng mga imahen upang maging konkreto ang paglalahad o pagsasalaysay. Sinusuri natin ang mga imaheng ginamit at pinibigyan natin ng mga pagpapakahulugan. Ikatlo, romanticismo mula sa romansa, pag-ibig. Pag-aalay ng pag-ibig sa kanyang kapwa, sa bansa, kalikasan o kapaligiran. Pag-ibig po, romanticismo. Existentialismo naman, human existence dito. Dito yung human existence na ang tao ay may kalayaang magdesisyon at pumili ng kanyang tadhana. Nakadepende sa kung ano man ang desisyon ng tauhan kung ano yung mangyari sa kanyang hinaharap. Ang tauhan ay may isang desisyon na mas o nais niyang gawin at kapag ginawa niya ang desisyon na yun, magbabago ang kanyang buhay. Human existence. Teoryang existentialismo. Halimbawa, di ba? Yung sa No Limit Tangere, sumama si Ibarra kay Elias sa pagtakas. At dito na pumasok si Simon. Doon natin malalaman kung ano ba yung pangyayari, ano yung pagbabagong makikita natin kay Simon. Bago ang kanyang buhay dahil sa kanyang desisyon. Ikalima, meron tayong deconstruction, distortion. May mga may kalayaan tayong baguhin o gumawa ng sarili nating wakas. Ngunit, hindi natin maaaring buhayin ang mga namatay na tauhan. At ang huli naman, naturalismo, ito yung pagiging likas ng katangian ng isang tao. Tinitingnan natin ang kalikasan ng isang tao. Sinusuri natin yung katangian ng tao, yung likas na katangian ng tao. Na halimbawa natin, na tayo, syempre, hindi naman tayo palaging mabait, nagagalit tayo. Sinusupladuhan din natin yung ibang tao kapag nakararamdam tayo ng kakaiba sa ating pakiramdam. Naturalismo, likas na katangian ng tao. Ngayon po, naway malinaw sa inyo ang ating tinalakay mula sa bisang pampanitikan hanggang sa mga teoryang pampanitikan. Upang para sa katuloy ng ating talakayan ay pinapakilala ko si Sir Christian Arsiaga upang ipagpatuloy ang talakayan sa mga teoryang pampanitikan. Isang mapagpalang araw, grade 12. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, nais ko muna magpakilala sa inyo. Ako si Ginoong Christian Arsiaga o maaari niyong tawagin bilang Ginoong Arsiaga. Pag-usapan natin ngayon ang teoryang feminismo. Ang feminismong literaryong pag-aaral ay nakatuon kapwa sa mga kababaihan bilang mambabasa at sa mga kababaihan bilang manunulat. Ipinapakita dito ang kalagayan ng mga kababaihan sa ating lipunan, ang kanilang kalakasan, kakayahan at kapangyarihan. Ilan sa mga halimbawang akda nito ay ang Bata-Bata Paano Ka Ginawa at ang Wildflower. Pag-usapan naman natin ngayon ang Marxismo. Ito ay nagpapakita ng tunggalian ng mga mayayaman at mahihirap, mahihina at malalakas, makapangyarihan at api. Ang ilan sa mga halimbawang akda nito ay ang Walang Panginoon, Medio Gracias Rosario, at ang Pangako Sa'yo. Sumunod naman ay ang klasismo. Ang klasismo ay isang uri ng teoryang pampanitikan na naglalayong maglahad ng mga pangyayaring payak ukol sa pagkakaiba ng estado sa buhay ng dalawang nag-iibigan, karaniwan ang daloy ng pangyayari, matipid at piling-pili sa paggamit ng mga salita at laging nagtatapos ng may kaayusan. Maaari nating maituloy na klasismo ang mga akda o teleseryeng na isulat noong pang-unang panahon o matagal ng panahon ang nakalilipas. Ang ilang halimbawa nito ay ang Florante at Laura at ang Princess and I. Pag-usapan natin ngayon ng formalismo, kung saan ito ay hindi nakatuon sa mensahe o aral na nais iparating ng kwento. Hindi nito pinagtutuunan ng pansin ng mga tauhan
at ang karakterisasyon ng mga ito, kundi ito ay nakatuon sa estruktura o pagkakabuo at kabisaan ng mga paggamit ng mga talinhagang salita. Tumutukoy ito sa sukat, tugma, kaisahan ng mga bahagi, teknik ng pagkakabuo ng akda. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang uhaw sa tigang na lupa at ang mga pusong sugatan. Dumako tayo sa realismo, kung saan ang teoryang pampanitikang ito ay naglalarawan ng mga katotohanang pangyayari na naranasan o at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan. Ilan sa mga halimbawang akda nito ay ang bangkang papel at ang pamilya ordinaryo. Ngayon naman ay ang social haikal. Sinasabing ang teoryang ito ay naglalayong maipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan na may akda. Ilan sa mga akdang nagpapakita ng teoryang sosyologikal ay ang imping negro at ang kalupi. Isa pa sa dapat natin pag-usapan na yung teoryang biographical, kung saan ito ay tumutukoy sa background ng may akda sa kanyang isinulat na akda. Makababasa tayo ng ilang mga pangyayaring nangyari sa tunay na buhay ng may akda upang mas mapaganda pa nito ang paghubog sa kanyang sinulat na akda. Ang nais lamang iparating nito, ang akda ay galing mismo sa karanasan ng may akda. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang utos ng hari at ang kwento ng pilyong bata o sa Ingles ay The Story of the Bad Little Boy. Ngayon naman talakayin natin ang teoryang historical kung saan ito ay nagpapakita ng karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan at bahagi ng kanyang pagkahubog. Ito ay tumutukoy rin sa mga kaganapang nangyari sa mga nakaraang panahon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang dekada 70 at ang General Luna. Para sa ikahuling teorya, ito ay teoryang psikolohikal. Ang teoryang psikolohikal ay may layuning ipakita o ipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapakita ng salik sa pagbuo ng naturang behavior o yung pag-uugali, pananaw, paniniwala at pagkatao ng isang tauhan sa kanyang akda. Ipinakikita sa akda na ang tao ay nagbabago o nagkakaroon ng panibagong behavior dahil may nag-udyok na magbago o mabuo ito. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang sapula sa puti at ang kwentong ang ama. Lagi nating tatandaan grade 12 na maaaring sa mga binabasa nating akda ay iisa lamang ang makita nating teorya. Maaari namang dalawa, maaring tatlo, o maaring lahat ng teoryang ating natalakay ay makita natin sa iisang akdang ating binabasa o pinapanood. Kailangan lang nating ng masinsinang pagsusuri upang makita ang mga teoryang ito. Nawa ay may natutunan kayo sa ating talakayan grade 12. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat.